Ayun Brad, bali ang problema lang ng motor mo ECU. Ayun. Ito yung luma mong ECU. Ito, pan-testing ko to kaya ito muna nilagay ko. Maandar na yan. Fuel pump mo, okay naman fuel pump. Tapos nag-troubleshoot tayo doon sa wiring. Wala, ayaw talaga mandar kahit sinalpa ko to kanina, nakita mo naman, di ba? Nandito ka. Ayaw nyo talagang mandar. Ito yung mga damage ng wire ko. Ayan o, itim mo. Tapos plus yung nag-uumido kanina, yung putol. Sabi yun. Yan yung mga damage ng wire mo. Yung sinasabi mo may dinirekta yun, nakadali sa ECU mo. Problema lang dapat talaga ng motor mo, ayan, harness. Mga putok. Putok yung wire sa loob. Kaso nadali to nun, may dinirekta. Yung kadalasan na nangyayari. Kaya ang papalitan lang sa'yo, ECU. Plus troubleshoot. Yun lang pinaka ginawa sa'yo. Fuel pump, okay. Pwede mo nang kunin kahit ngayon. Hanggang alas 7 naman kami rito Ayun, update natin yung kay customer. Ayun, una nag-message sa atin si customer na bumibili siya na gusto niyang bumili ng ng ECU tsaka ng fuel pump. Yun daw ang sabi sa kanya doon sa kabilang shop. Hindi na natin sasabihin kung saan shop yun. At syempre, tayo dito sa shop, tetestingin muna natin para sigurado si customer kung ano talaga yung papalitan. Ayun, nakita nga natin yung problema talaga sa kanya, yung harness. Nakita nyo naman yung tinanggal ko. Tapos meron pang sa kanya kasi may dinirekta sa kanya kaya nadali rin yung ECU niya Pero kung tutusin buo ECU nito, ang pinaka-problema lang talaga nito, wiring. Nakita nyo naman doon sa sinend natin na video, na ipakita natin kay customer na may problema talaga yung wiring niya. Putok talaga yung wire. Hindi na makikita natin ba yun. Tsaka kung makikita nyo, sunog na yung wire niya. Ito yung yung pag tinester mo, okay, pero pag nasupplyan na siya, bumababa na yung voltahe. Kasi tignan nyo naman, itim na yung pinakadulo. Ayan. Medyo hindi kita ata. Ayan, dito tayo sa ayan, itim na yung dulo niya. Ang normal kasi ito. Ayan, tanso. Kulay tanso. Kumpara mo dito, di ba, itim. Pag napasukan na siya ng current, doon na siya nawawalan ng kuryente. Tapos plus doon may umidong wire, nag-uumido na wire si brother. Ito, yan. Ito yung una ko na troubleshoot. Kala ko pagkakita ko nito, okay na Pero hindi pa rin siya gumana kahit bago ECU na sinalpak ko, yung pan-testing ko na ECU. Ayaw pa rin. Ayan, nagpupulbos yung loob niya. Kaya na-trouble natin sa harness. Kung sa ibang shop, palit harness na to kung tutusin. Magkano harness? Nasa 7,000, mahigit. Baka hindi lang, depende pa yun sa code. Ayan, mga pinalitan natin ng wire, kita mga hininang natin yan. Tapos dito, kung kayo pupunta at may problema ang ECU, pwede tayong mag-testing para sigurado kayong yun lang ang sira. Yun, pinabibili siyang ECU, pinabibili siya ng fuel pump. Fuel pump niya okay naman. Nadali lang yung ECU niya. Kasi nga hindi naman nag-troubleshoot sa harness. Kaya doon sa mga nakagrabis, sa namumblema na sira daw ang ECU o ano pa man, dito kasi nagte-testing tayo ng ECU. Pwede natin salpakan ng pan-testing kung ECU ito pan-testing ko lang to. Kaya medyo hindi magagastusan si customer kapag dito niya dinala. Kasi nagte-testing tayo ng ECU. Wag lang yung yung may dinirekta. Pag may dinirekta kasi sila, yung iba kasi may dinidirekta sa may bandang relay. May parang bina-bypass sila ron. Wala, pag bina-bypass yun, nadadali lalo yung ECU Kaya nagtatanong muna ako kung bina-bypass na ba dun sa kabila. Pag bina-bypass na, wala, no choice tayo. Palit ECU ka talaga. Pero kung problema mo, kaya pa natin remedyoan yun. Yun lang. Paalala lang.
Huwag niyong pa-bypass, mas maganda. Direkta niyo na kagad dito. Para na sa ganun, ma-troubleshoot natin yung harness.